Ang title po ng mensahe natin ngayon, ikaw, ako, masasabi natin, I'm a friend of Jesus. Can you say it with me, with confidence? I'm a friend of Jesus. Alam niyo siguro yung awitin na sikat, I'm a friend of God. And we believe that Jesus Christ is God Himself. So, masasabi ba natin sa sarili natin with confidence na I'm a friend of Jesus? Then, sabi ni Christ, no longer will I call you servants. Kasi ang mga alipin, hindi niya nalalaman ang mga ginagawa ng kanyang amo. But I have called you friends, tinawag ko kayong kaibigan ko sapagkat lahat ng natutunan at narinig ko sa Ama, I have made it known to you. May dalawang katanungan ako rito. Tulad ng sinabi ko, tinanong ko kanina, are you a friend of Jesus? O are you Jesus' friend? Pangalawang tanong, kayo po makakasagot niyan. Kasi alam natin kung kaibigan niyo si Jesus, gaano niyo siya kakilala? At ano ba ang tingin sa inyo ni Jesus? Kung titignan kayo ng ating Panginoon. Tapos yung isang tanong, another question, what makes us His friend? What makes us His friend? Ano bang mga kategorya at karakteristik natin na para masasabi natin na tayo ay kaibigan niya? Tulad ng sinabi niya, di ba, sa John chapter 15, I no longer call you a servant. Now, I'm gonna call you my friend because whatever I learned from my Father, I made it known to you. Kaya isang category na masasabi natin na what makes us His friend, number one, is that meron po dapat pagtitiwala o trust. Okay? A true friend is someone you can trust. Kumbaga sa anything under the sun. At kumbaga sa kung may burden ang isa o isa man sa inyo, yan ay hindi itinatago, yan ay isineshare. Okay? Ang mga magkakaibigan hindi po nagmamarites to one another. Iba po yung nagmamarites, chismis na ho yun. Pero pagka kayong dalawang magkaibigan o tatlo kayong magkakaibigan, sa mag-asawa, siyempre, pag kayo'y mag-asawa, you are the very best friend. Ang best friend ko sa aking buhay, of course, ang si Mamang. Okay, kilala niyo kung sino si Mamang. Kaya, masasabi ko, siya ay masesharean ko ng aking burden kung ano yung mga hinanakit ko, kung ano yung mga pinagdadaanan ko, kung ano yung mga concern ko. Pero hindi po perfect pa rin ang aming relationship. But then, one thing that we can say, maasahan ko siya. At alam kong maaasahan din naman niya ako. And we make it to a point that I listen to her pag may gusto siyang i-share sa akin. Kasi ang magkaibigan, they listen to one another. Okay? Yung tinatawag natin trust dito, ang ibig sabihin nito ay you can open your heart and share your heart to a friend that you trust. Okay? Sabi nga ni Jesus dito, di ba, sa verse 21 in John chapter 14, I like this verse. No longer do I call you servant. Basahin niyo yung scripture. For a servant does not know what his master is doing. Talaga naman, di ba? Kapag ikaw ay alila, ay hindi mo nalalaman kung ano ang ginagawa ng iyong amo. Kung ano ang kanyang mga business affair, at lahat yun ay sinisikreto sa iyo. Kasi hindi ka naman niya kaibigan. Okay? Kaya ang kaibigan dito, ang ibig sabihin nito is someone whom you yourself can trust. And Jesus called His disciple or His apostle as a friend. But I have called you friends. Why? Because Jesus knew, alam niya, na katulad si Peter, hindi to perfect, si John, si James, at sino man yung mga apostles niya, alam niya na ito yung mga magi-struggle sa sin. But yet, He knows what will take place when He died on the cross, rose again, and ascended to heaven. He knows
who these people are with him. And he knows that the 12 that he chose, they will make the world upside down. I like what the Bible is saying here. Meron sinabi ang Panginoon dito sa verse 16, "You didn't choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit." Mamaya po, i-discuss ko rin sa inyo yan. Anong ibig sabihin niyang bearing fruit. Okay? So, dun muna tayo sa umpisa sa word na trust, because we believe that if you are a true friend with someone, your spouse or your family, if you're a father, your children should put their trust in you if you're the father. Okay? Magtitiwala ang mga anak mo sa iyo sapagkat nakikita nila kung gaano ka nagpupursigido para maitaguyod sila, para mapalaki sila ng tama. Alam na mga bata to at alam din to ng asawa mo. And no one knows, other than God, no one knows who you are but your family. Yung iyong pamilya, lahat sila, kilalang kilala ka. Lalo na ang Panginoon, di ba? Kaya pag sinabi mo, I'm a friend of Jesus, titignan ka ng Panginoon, kaibigan mo ba ako? Tulaga ba yan? Sabi ko, seryoso ka na tatawagin mo kong kaibigan mo, bakit puro kapalpakan at masyado kong pasaway? Sasabihin sa'yo ng Panginoon. Kaya, bago natin sabihin na I'm a friend of Jesus, trust must be developed. And how can we develop trust? Number one, alamin natin sa sarili natin na ang Panginoon ay magkakaroon siya ng pagtitiwala sa atin sapagkat alam ng Panginoon ang laman ng puso natin. Alam ng Panginoon ang motibo natin sa buhay. Alam ng Panginoon kung ano intensyon natin sa mga bagay na gagawin natin sa buhay natin. At higit sa lahat, sa ating family. Huwag natin kakalimutan yon. Trust must be developed first because God Himself is willing to call us friend. Hindi niya tayo ilalaglag, hindi niya tayo itatatwa, at hindi niya tayo tatawaging alipin lamang. Tatawagin niya kayong kaibigan. Sapagkat mapapansin niyan, every time you read the Bible, there is this illumination, there is this liwanag sa panguunawa ng salita ng Diyos. Kapag yan ay naumpisahan ninyong maunawaan ang salita ng Diyos, ibig sabihin, God is your friend. The Lord is showing you what He wants you to do and showing you the plans that He has for your life. Okay, so trust first can be developed. And when that trust develop, the second point is transparency. Okay? Kung talaga nagtitiwala tayo sa isa't isa, dapat transparent tayo. Ganon din sa Panginoon. Dapat transparent tayo sa Panginoon. Because God understand you. Okay? Pag may sinabi ka sa isang tao na nagtitiwala ako sa iyo, ako'y magiging transparent. Kaya minsan, alam nyo, sa mga kaibigan o sa mga anak ko, sa pamilya ko, kapag hindi ka transparent, ibig sabihin, walang pagtitiwala. Ibig sabihin kasi, mangyayari no, kaya hindi kita mapagkatiwalaan, hindi ka pinagkakatiwalaan kasi alam ng tao na chismoso ka. Pero kung ikaw ay may takot sa Diyos, kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, and you know that you have trust God, and you know that you are a child of God, you are a friend of God, that person, your good friend, will trust you. Meron akong isang experience when it comes to transparency. May isang lumapit sa akin na kaibigan ko. This is way back, about 15 years ago. Di ko po first time ko na-experience yun. Magkaiba ng sitwasyon, pareho kong kaibigan to. And yun, nagpapastor na po ako yung time na yun. Lumapit sa akin, Pastor Sunny, pwede ko po ba kayong makausap na masinsinan? Tapos nung nag-usap na kami, fast forward, sabi nitong taon to, Pastor, kailan po ang pinagkakatiwalaan ko sapagat alam ko kaibigan ko kayo? O sige, ano yung bro?
Sabi niya, Pastor, aminin ko, kahit may pamilya na ako, kahit na may mga anak na ako po'y may attraction sa mga lalaki. Ito'y lalaki din. Ibig sabihin, siya po ay, kumbaga sa meron siyang problema doon. Pero gusto niyang mangyari, mabago yon. Gusto niyang piliin yung tama. Okay, this is nothing to do, okay, I have nothing against with homosexuality or any thing that is issued right now in your life, okay, o LGBT, okay. Wala po to doon. Ang pinopoint ko dito, itong tao humingi ng tulong sa akin kasi nga hindi niya malaman bakit ganon. Para sa kanya, ito, I'm talking about conviction. Ito yung conviction niya. Gusto niyang mabago. So I told him, una-una, nagpapasalamat ako sa iyo, bro, dahil nagtiwala ka sa akin. And thank you for opening up your heart na sinabi mo sa akin. So, what I did, first, of course, we pray. And I told him sa journey ng iyong pagbabago, kailangan mo na accountability. Kailangan may accountability. At hindi lang ako ang accountable partner mo. Kukuha ka ng isang tao na mapagkakatiwalaan mo, someone whom you trust, and you can be transparent. And that way, magkakaroon ka talaga ng experience sa pagbabago kasi itong taong to magiging responsible or accountable sa iyong pagbabago. Pumayag siya. So we choose one person that he trusts and someone he called it also a friend. So ngayon, alam niyo po, itong taon to, totally na, nilapitan niya ako. Fast forward after a couple of years, Pastor Sunny, thank you. Malaking tulong po ang nagawa niyo sa akin. Kaya sabi ko sa kanya, do likewise. Baka may mga kaibigan ka na pwede mo ma-sharean na kung gusto nilang maiba ang kanilang buhay, magkaroon sila ng pagkakataon, do the same thing. Kasi etong senior mo sa akin masyado ring maselan. Okay? But the thing, thank you for trusting me and I assure you na yung pagtitiwala mo, what we could do is to pray for one another. Kaya nga po nakakasakit ng loob na if you have someone whom you trust and you believe that person whom you trust is someone that's so close to you tapos hindi niya ma-reveal ang kanyang burden sa kanyang heart sa iyo, maring siguro yung tinatawag natin na hindi pa siya ganun nagmamature. Okay. Unawain din po natin kasi may mga bagay na hindi po talaga ng kaibigan niyo na masasabi ko ng personal na bagay. Pero isang bagay nang nalalaman ko kapag ka lumapit sa iyong isang tao, nagpa-pray request, okay? At ayaw niyang i-reveal sa kanyang puso yung kanyang burden, mahirap po ipag-pray yun kasi there is no such thing kasi may magre-request sa iyo na, Pastor, ipag-pray mo ako, unspoken lang. There is no such thing as unspoken prayer. Hindi po ako naniniwala. Galatians 6:2, it says, share your burden to one another to fulfill the law of Christ. Kaya, ibig sabihin nun, kung anong burden mo, share mo sa kapwa mo Kristiyano na pinagkakatiwalaan mo at higit sa lahat, kung pastor to, alam mo na imi-minister ka nun sa prayer. And I'm sure na hindi ka imamarites nitong taong to. Kaya, yun lang po. So, let me stop there. So, there's trust. Okay, if you're a friend of Jesus, that you trust the Lord and you bring trust to someone whom you believe that you can trust. And there is what we call a transparency. Okay? Sabi nga sa verse 15, for all things that I heard from my Father, I have made it known to you. Kita nyo? Jesus knew that Peter, John, his apostles, senior ng Panginoon, kung ano yung mga narinig niya at iniutos sa kanya ng Ama, ni-reveal niya sa kanyang mga apostles. So,
Trust, transparency, and the last one is transformation. Okay, you develop that trust and there is this transparency sa buhay po natin. Alam natin, meron dapat transformation. Ano sabi ni Jesus sa verse 16? I chose you, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit. And that fruit should remain. Tanyo, no? Ang ibig sabihin ng fruit dito, it is something that you need to develop in your character. Alam natin yung fruit of the Spirit, di ba? In Galatians chapter 5, verse 22 to 23, 24. Alam natin yun, love, joy, peace, and you have that checklist of those fruit. Alam natin na kailangan natin ma-develop yon for us to be a friend, a real friend, authentic friend of Jesus, because God sees this in our life. God sees this if we seek to be transformed and to be like His Son. Yan po ang goal natin sa buhay. So, transformation is something that we need to do for our life. Kaya nga, how can we be transformed? Sabi nga ng Bible is, make every effort to work out your salvation with fear and trembling. Alam niyo po, pag ginagawa natin yon, makikita ng Panginoon because God knows that you trust Him. God knows you're trying to be transparent. You're being transparent to Him. Lord, nakagawa ako ng isang bagay sa araw na ito. Ayoko pong ilihim lang sa sarili ko. Gusto ko, Panginoon, bukal sa loob ko na sinasabi ko sa inyo. I've sinned against you, Lord. I've done something. I made the wrong decision today. So, Lord, forgive me. And I'd like to be transformed into your likeness. So, God chose you. Folks, pinili ka niya and appointed you to that you should go bear fruit. Pinili ka niya at inatasan ka niya na ikay mamunga, na ang bungang yan ay mananatili sa iyo. Ibig sabihin niyan isa sa mga magandang bunga sa ating buhay, ang pag-ibig, ang love ng Panginoon na dapat mamunga sa ating buhay. Kapag alam nyo ang isang Kristiyano may love at meron po siyang tawag nito ay na-develop ang isang bagay na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Ang love na to ay mamumunga, ang grace ng Panginoon, ang mercy ng Panginoon, faithfulness ng Panginoon, lahat-lahat to isang package, magsasama-sama to at mamumuo to sa iyong pagkatao, and then you can become like Jesus. And when Jesus said, I will no longer call you a servant, I'll call you a friend. Tatawagin kitang kaibigan ko, sapagkat lahat ng natutunan ko sa Ama ay ibabahagi ko sa iyo. Napakaganda po nun. That's the best thing that could ever happen to each and every one of us. Folks, sana yung mga nanonood ngayon, nagkikinig ngayon, itanim niyo po to. Try to internalize the things that I share with you. So let's make a review. Alam natin, may 3 bagay. Makikita natin kung tayo'y talagang kaibigan ng ating Panginoon. Trust, transparency, and transformation. According to the Gospel of John in John chapter 14 and John chapter 15, try to meditate and internalize the Word of God today. And yan, nireveal sa atin that there is trust because He no longer called you a servant, called you a friend. Pinagkakatiwalaan ka ng... Akalain mo, Jesus trust you and call you friend. And how can He call you friend? We have to be transparent to Him. Diba? Buksan natin ang ating sarili, buksan natin ating buhay, kilalanin natin siya. Sa gayon, makikita niya ang motibo at intention mo sa buhay mo at sa buhay ng iyong pamilya. God will call you a friend. BFF kayo ng Panginoon. And what will happen? Because of this, you and I will be transformed in the likeness of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Sarap matawag
Sabi nga ni Rejoice dito, ang sarap matawag na kaibigan ni Lord. Totoo po yan, no? And let's try our very best na ito po maging goal natin sa buhay natin, na tayo'y magiging tunay na kaibigan ng Panginoon. Alam niyo po, ang isang tunay na kaibigan ng Panginoon, babalutin tayo ng kanyang pagmamahal. Kung may nagkamaling tao po sa inyo at meron kayong hindi pagkakaunawaan ng kung sino man, siguro mauna ka na kasi yan ang kaibigan talaga ni Jesus. Mauna ka na. Tawagan mo, i-text mo, sabihin mo sa kanya, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Pag kinakanta mo yung awitin na yung mahal na mahal kita, Panginoon, talaga namang sinasabi mo yung totoo na you really love the Lord. And if you really love the Lord, you will trust the Lord. You will trust someone whom you can trust, someone whom close to you, and you will be transparent, especially first to God and to the person whom you love. Okay? And you will be transformed in the likeness of Christ. Napakaganda po nun. Napakaganda ng mga kaibigan. And make an effort to make God, Jesus Christ, as your friend. Let us pray. Dear Heavenly Father, maraming salamat po, Panginoon, sapagkat kailanman ay hindi kayo nagbago. You have treated us, Lord God, not an ordinary person. They don't need to be pastors. They don't need to be a theologian to be called your friend. Because, Lord, it is the love that comes from you, from the Father. Yun nga sabi ninyo, Panginoon, He who has my commandment and keeps them or obeys them, it is He who loved me, and He who loved me will be loved by my Father, and I will love Him and manifest myself to Him. Panginoon, napakasarap pong bagay na nagpapakilala kayo sa amin sapagkat kami ay kaibigan niyo. At Lord, hangad namin na sundin ang inyong pinag-uutos na kami po ay magmahalan sa bawat isa sapagkat maikli lang ang buhay. Lord, sa oras na ito, hangad namin na kaming lahat ay magkasundo-sundo, magkaroon po kami ng unity bilang isang family, bilang isang church, God, bilang magkakapatid sa inyo. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friend. Willing po ako, Panginoon, i-sacrifice ang aking buhay, gawa ng aking mga kaibigan, sapagkat yan po ang ginawa ninyo sa amin. And God, thank you, sapagkat alam ko na tatawagin nyo kaming tunay na kaibigan nyo if we follow your command. And no longer, Lord, na kami tatawagin yung mga alipin, tatawagin nyo kami na kaibigan nyo, tunay na kaibigan nyo, sapagkat lahat ng nalaman nyo at natutunan nyo sa Ama ay binahagi nyo na po sa amin. God, maraming salamat. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga kaibigan ko ngayon, ng mga nakasama ko dito sa Taglay service, at mga taong manunood na replay, manunood at nawa ma-share nila at may bahagi nila ang lahat ng ito. So we give you praise, we give you thanks. Oh God, thank you so much. And this is our prayer. In Jesus' name, every one of you will say, Amen and amen.